hataw. Gas, yung air fuel natin 8. Ayan o, 8.9. Bigyan natin ng konti. Woo! Diba? Sarap. So hey guys, welcome back sa panibagong vlog. Ngayon guys, pupunta tayo ng Sixth Avenue Bulacan branch kasi may ihatid ako dun sa shop ko doon. Ida-drive natin to kasi na-adjust ko na yung tune nito ng konti kahapon dun sa nag-street tune na ako kahapon. Yung baba lang naman, hindi ko na pinakialaman yung taas kasi hindi naman natin ihahataw. So tingnan lang natin yung AFR natin kung hindi tayo mag-lean. Pero hindi tayo mag-lean dito kasi 550cc na yung injector natin dito. So ang ginawa ko nga dito, nagbawas lang ako ng gas kasi sobrang rich. Ayos ka. So try natin guys kung maganda ba manakbo to. Ito lang talaga problema pag naka racing clutch. May kadyot. May kadyot talaga. Wala na ang panahon, guys. So pag naka-turbo talaga, kailangan monitor lang tayo sa ating air and fuel ratio. Kailangan ma-monitor natin. Bigyan nga natin ng isang hataw. Rich pa rin. Nag-8.9 yung gas. Yung air fuel natin 8. Ayan o, 8.9. Sabagay, safe naman siya. Safe naman siya sa 8, 9, 10. Kaso nga lang, kawawa yung bulsa natin. Mag-uubos at mag-uubos ng maraming gas. Pero safe sa makina. Safe sa makina natin kasi malamig. Hindi mainit. So, pag turbo kasi guys, dapat nasa 11, 12 lang yung AFR. Hindi pwedeng mataas pa doon. Lalo kung ihahataw mo, dapat lang talaga 11, 12. Kaso itong reading ko ngayon is 9, 10, minsan 8. Sobrang takaw sa gas noon guys. Yan, Makati sa bulsa yon guys. Hindi ko alam kung naririnig nyo yung blow off valve natin. Naka-noise cancellation ata yung wireless mic ko. Dami ko pa palang RFID. Sarap patakbuhin, no? Lalo na pag napatune natin to ng maayos. So ang ipapatyon ko dito ay baka si Sir Leon ng Speedworks. Yan o, 9 G's, 9, 10 lang yung ating AFR. Sarap manakbo, napakagaan. Sobrang gaan guys. Kaya medyo matulin na rin talaga to. Wow, tulin na. T-Max. Medyo matulin na rin talaga to guys kasi siyempre almost 300 horsepower na tayo. Yung kahapan ng city is napakagaan lang. Kaya talaga, medyo malakas na rin yung hatak.
putulin talaga siya. So lalo na siguro pag pinalagay na natin yung ano dito, yung cams, yung stage 1 na cams. Kasi syempre mas ano na yan eh, mas mataas na yung lift noon kumpara dito sa stock. So mag-iiba talaga yung power. Sarap guys, so, sobrang gaan. So kung meron kayong city, jazz, ganon, i-build nyo na rin. Ako, kaya ko to binild kasi gusto ko lang maiba. Gusto kong maiba sa karamihan kasi sobrang dami ng naka Civic, puro Civic yung mga build, 'di ba? So yung L15 kasi sobrang laki ng potential din. Mura, tapos matipid kumpara mo sa mga ibang mga sasakyan, 'di ba? So dapat mag-build na rin kayo. I-build nyo na yung mga ano nyo dyan, L15 engine, para marami na tayo, 'di ba? Ang takaw ng gas 8, 9. 8.9 yung ating AFR. Nung pinaandar natin to nung nakaraang araw, ano siya, yung AFR ko hindi siya masyadong accurate yung reading kasi nung time nga na ano, bumubulwak yung gasolina ng injector number 1, doon siya nag ano, parang nadumihan siya doon. So kahapon nung pina-change oil natin to, pinatanggal ko sa mekaniko yung sensor nung wideband. Tas pinesprayhan ko ng ano, may dala naman akong spray na carb cleaner. So yun yung ginamit ko pang spray doon sa sensor. Kaya ngayon accurate na yung kanyang reading kasi malinis na siya. You know, smooth na smooth yung takbuhan natin. Kahapon kasi nag-adjust ako ng ano, tune. Nag-street tune ako doon sa Congressional Ave. Pabalik-balik lang ako doon para makorek lang yung ano. Pero hindi pa rin siya correct. Hindi pa rin siya correct kasi 8, 9, 10, 10, 11. So dapat consistent yung AFR natin. So dapat ma-fine tune talaga siya. So yung ginawa ko, in-adjust ko lang naman siya para ma-drive lang natin ng ganito. Ma-drive natin ng maayos. Yung hindi sinisinok, ganon. Para goods natin ma-drive dito. Kahit nagte-10, 11 yung AFR natin dyan, kahit matakaw sa gas dyan, ang importante masaya ako. Diba? Masaya ako na nagda-drive ko na to uli. Wala naman tong problema noon. Wala naman talaga siyang problema. So anong nangyari, nilagay ko siya sa Bulacan and then binahayin siya ng daga. Tapos ngayon, ang ginawa ko, tinubigan ko ngayon yung engine bay kasi naiinis ako. Nung time na i-drive ko na to, biglang pumalya yung injector number 1. Yun yung dahilan na ano, kumbaga parang siguro kasi wala akong panghangin ng mga sakit eh. So siguro merong natirang tubig doon, nagka-short yung wiring. So kaya yun ang nangyari. Nung nagka-short yung socket, ang sinira yung box ko. Ito guys, ito yung sinira. Yan, sinira yung injector number 1 itong box na to. So ang ginawa ko, bumili ngayon ako ng panibagong ganito. So mahal din to kasi nasa 35,000 yung used. Pero yung ano nito, yung brand new nito, mabibili mo siya ng mga 40 to 50,000, mga 45 pataas. So yun, bumili ako, dumating dito sa Pilipinas, nilagay ko, umokay. Tapos biglang nasira uli. So yun yung dinala ko sa Malaysia nung nakaraan. Tas buti naman at pinalitan nila kasi sila, meron naman silang direct contact sa ECU shop sa Thailand. Si ECU shop lang kasi yung kayang mag-repair nung box na to. So ito, kailangan din to ma-repair. Pero wala akong alam kung paano natin madadala sa ano yan, sa dealer. Tapakan natin konti, 11, 10, matakaw pa rin yan. Pero masarap yung takbo guys. Iba pag ano, iba pag nag-boost na.
3,000 RPM, nagbo-boost na siya. Ang boost nito guys, 1 bar. So medyo mataas. Bigyan natin ng konti. Woo! Diba? Sarap. Alam mo yung pag tinapakan mo pag nagbo-boost, yung sipol ng turbo tapos pag bitaw mo biglang blow off valve. Sarap. Pero gusto ko magpalit ng turbo yung pag nasira na lang siguro, kasi hindi naman lifetime yung turbo na yan. Masisira at masisira talaga yan. So gusto ko magpalit nung medyo yung pinakita sa akin sa Malaysia, medyo smaller yung kanyang turbine. Ito kasi malaki ang turbine nito kaya medyo meron siyang lag ng konti. Di katulad ng mga maliliit lang yung turbine niya. Mas responsive siya sa low RPM. Ito kasi pangduluhan tong turbo ko na to Kumbaga pang top speed. So pang top speed hindi naman natin magawa dito sa Pilipinas kasi 100 lang naman yung maximum natin na speed limit dito. Pwede natin gawin doon sa racetrack, mga Clark, ganun, yung straight doon, pwede tayo mag top speed doon, kaso bitin pa rin yun, diba? Pero ang gaan ni drive guys, alam mo yung throttle ko, napakagaan lang, para akong naka hybrid. Kasi yung MG ko guys, yung hybrid, napakagaan din, kasi medyo malakas din yung power nun pero wala yun dito, sibak dito yun. Sarap. Go. Grabe guys. Sarap. Alam nyo, yung gastos nandyan yan pero pag masaya ka, lahat ng bagay gumaganda, diba? So dapat sa buhay masaya lang tayo, diba? Yung gastos nandyan lang yan pinagtrabahuhan natin yan diba? So yung ginastos dito pinagtrabahuhan, nagtatrabaho tayo para magawa natin yung mga gusto natin, diba? So ganun lang naman yan guys. Hindi kailangan trabaho ka tas ipon ka lang ng ipon. Kailangan ma-fulfill mo rin yung sariling kaligayahan, diba? Importante yon guys. Anin mo yung pera mo kung hindi ka masaya, 'di ba? So kaya tayo nagtatrabaho araw-araw. Siyempre para mabili natin yung gusto natin, magawa natin yung mga gusto natin. Ganun lang ang prinsipyo ng buhay. Hindi pwedeng trabaho ka lang ng trabaho tas bayad bills lang yung ganun, tas ipon. Yung pera kasi walang mangyayari pag nasa bangko lang. Ganun. Di ba? Pag nasa bangko lang yung pera mo, hindi tutubo. Nandito na tayo sa Philippine Arena. Sarap i-drive nito kahit matakaw sa gas. Miles per gallon naman. Di ba? Miles per gallon. Yun yung importante doon. Napapasaya natin yung sarili natin. Huwag tayo puro trabaho ng trabaho na hindi natin nire-reward yung sarili natin. Dapat nire-reward natin yung sarili natin para magawa natin ng maayos yung ginagawa natin. Ganun lang yun guys. You need to reward yourself para ganado lagi ang utak mo. Malapit na ako sa branch ko sa guys, sa Bukawi, Bulacan. So this third week of June pupunta ako ng Cebu kasi maghahanap ako ng pwesto doon. Sobrang dami naming customers sa Visayas and Mindanao. So kailangan kong makater yon. Kasi ang ginagawa namin, pinapadala pa namin dun sa GRS Express yung mga order. Kaya gusto ko maglagay ng branch doon. Umuusok yung aircon ko.
guys, yung branch ko dito sa Bukawi, ano lang siya, yung bypass ng Philippine Arena. Tas dyan lang sa kanto. Tas mamaya kukunin ko yung battery na ano, yung pina-charge ko dun sa Mikawayan, Bulacan. So guys, nandito na tayo. Dito na tayo sa shop. Ayan guys, nag-email yung tao ko. Hirapan tayo, may motor. I-park ko muna. I-park ko muna. Tricycle pala. Ayaw umusad ni Manong eh. Ayaw niya umusad ng konti yung motor niya. Yun, pag-park din.